Hi! Good morning everybody. Nagdaan na ako ng tutok sa kanyang camera. Nagdaan na ako ng supermarket. Binilhan ko si Mamina ng saging. Mahal ng saging. 5 peraso, 3.28 euro. Lakad na ako papunta sa bahay. Meron pa naman akong time. Meron pa akong 15 minutes. Pero hindi ko na inaano yun guys. Hindi ko na sinusulit ba. Pag maaga ako nakarating, so maaga lang din ako pupunta. Mag-i-start. So as usual, dito ulit tayo. Sipagan na natin mag-vlog. 2025 na, wag lang tatamad-tamad. Para sa ating mga goals sa buhay. Wala na naman yung mga ng bike guys. Mga parking ng bike. Ito pa si Manong nakatawid. Natakot akong tumawid kapag ganyan. Ayan. Tawid na tayo. So, yan. Lakad na tayo ulit. Masaya kasi ang magtrabaho kahit malayo kasi mga 40 minutes to simula sa bahay. Pero kung ang pupuntahan mo ay napakabait, then treated you as a family, sisipagan ka talaga. So, ako masaya ako na nandito. Yan. Kasi parang di naman ako nila tinitreat na nagtrabaho talaga sa kanila, gagawin ko lang yung gusto ko. So masarap pumasok kapag ganun, sisipagin ka. So ngayon masaya talaga ako guys. Thank you Lord sa biyayang ito na binigay mo ulit sa akin. Kasi from November, December na ano ako guys, parang na hopeless ako, na mas malungkot, yung nalulungkot ako masyado. May time pa nga na gusto ko na umuwi talaga ng Pilipinas yun. Tapos masyado kong iniisip yung mga bagay-bagay. Ngayon I'm happy na ulit. So sobrang grateful ko talaga sa employer ko, kay Morgan, kasi kumbaga hindi niya ako hinayaan. Nalungkot siya, yung mga bata nalulungkot sila kapag malungkot din ako. So yun, gumawa talaga sila ng paraan. Nung sabihin nila ni papa niya, ni Sampay, na kailangan niya ng isang kasama, ni Mamina, sinabi niya agad ako si Gina lang. Kasi actually noon pa naman talaga niya gustong ako ay kunin. Kaso hindi kami makadecide. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Hindi ako makabigay, hindi ako maibigay kasi complete pa ako kay Rap. Kailangan pa niya ako dahil hindi pa siya nag-school. Ngayon, nung nag-start na siya ng September school, syempre nabawasan na yung oras ko. Pero dineclare pa rin niya ako ng hours na kailangan ko. Pinapasweldo niya pa rin ako ng kailangan na hours ko. Pero nagkaroon niya ng problema, so hindi kaya. And yun guys, doon ako nag-start na parang sobra akong nalungkot, and at the same time syempre kailangan ko din unawaan yung situation niya. So sabi ko na lang, uwi na lang ako ng Pilipinas. Tapos yun nga, may bago pang batas na dumating, yung announcement na kailangan ay 7 years of stay, ganun. So parang napakahirap guys. So hindi na ako aasa doon. Parang sige lang, hindi ko na lang yan. Upo muna ako dito, magkwento muna ako sa inyo. Sige lang, hindi ko na lang ba masyadong isipin. Kasi kung iisipin ko siya is parang sobra lang akong nai-stress lalo. Yan, upo muna tayo dito. So pag na-stress tayo, hindi tayo nakakaisip ng maayos eh. So talagang alam mo yon, si Lord hindi ka talaga niya hahayaan na malungkot ka. Ibibigay niya talaga in the right time kung ano yung mga kailangan natin, kung ano talaga yung ikakabuti natin.
Kasi siya, nung naghahanap din ako ng trabaho na para mapunan ba yung pang-umaga ko. Pero nagkaroon naman, nabigyan naman ako bandang November. Pero parang hindi na ako komportable nga, guys, na sinabi ko yan sa employer ko na hindi na ako komportable na magtatrabaho ulit, maghahanap ulit ng ibang employer, yung ganun. Kasi para talagang nasanay na ako sa kanila. Tapos parang sabi ko, yung ganun, uwi na lang ako sa Pilipinas. Pero parang pag nakikita ko naman sila, parang hindi ko naman sila kayang alagaan. Iwanan ba? So sobrang nakakalungkot kapag iiwanan ko sila. So yun lang. And ngayon, I'm happy again. Guys, yun nga. Thank you so much talaga kay Lord na inilagay niya ulit ako sa, alam mo yun, yung my life back in track. Yun yung laging sinasabi sa akin ni Nick na, yan, hayaan mo lang, darating yung mababalik ulit yung saya mo, yun. And ngayon, my life is, yan, back in track na, masaya na ulit ako, and, yan, okay na ulit yung trabaho, and I'm happy talaga, yun. Sobrang happy ako na nandito ako sa Paris ulit. Ito mo yung place ko, eh. So, yun lang, guys, sa nakakaranas ng mga ganitong situation, wag lang tayong mawala ng pag-asa. Wag tayong huminto na magdasal kasi ibibigay talaga sa atin ni Lord kung ano yung para sa atin na makakabuti para sa atin. Kasi kahit na yung nakaraan, 'di ba, na parang nag-i-eager ka na sana may ganito, ganyan. Hindi mo maintindihan kung ba't di niya ibinibigay sa'yo. Pero talagang ibibigay niya in the right time sa'yo. So, ang ganda nung marami mang nangyari. Pero yung 2025, pasok niya, January. Although nagkasakit ako, 2 beses ako na ospital. Pero ibinigay pa rin ni Lord yung talagang trabaho na yun, na para sa akin, na talagang minahal ako nila, na tinuring akong pamilya, and yeah, thank you Lord, and I am happy again. So punta na tayo kay Mamina. Nakaroon tayo ng 8 minutes. So wag tayong mawawala ng pag-asa, guys. Basta we keep going, and yun nga, wag tayong magsasawa na magdasal, at in a right time, in a perfect time, ibibigay lahat sa atin ni Lord kung ano yung ating mga makakabuti para sa atin. Hindi niya tayo hahayaan na malungkot, hindi niya tayo hahayaan na mapahamak. Ibibigay niya talaga yun. Kasi alam ko na ayaw ni Lord na nalulungkot ang kanyang mga anak. Ayaw niya din na tayong nahihirapan. Kaya in the right time, ibibigay niya kung ano yung para sa atin. So yun lang, and we keep going. God bless us all, guys. We love you all. Systématiquement dans des véhicules de premier marché de la gendarmerie, vous avez des tests salivaires pour les tests de stupéfiants, et ils sont procédés lorsque vous avez un contrôle, vous sentez la personne vous dit tiens, il y a quelque chose qui va pas bien, je vais faire un contrôle d'alcool, ou bien sur des accidents de la circulation, c'est systématiquement fait. Après, pour revenir à ce dossier précisément, pour savoir ce qui s'est passé, vous allez avoir l'audition du chauffeur, qui peut reconnaître aussi les faits, hein, et avoir une culpabilité énorme, peu importe la cause de l'accident, et dire bah voilà ce qui s'est passé, et je m'en voudrais toute ma vie, etc. Et vous allez avoir tous ces élèves qui étaient présents, sauf malheureusement la fille qui est décédée, mais qui vont pouvoir aussi témoigner de ce qui s'est passé. Donc il y a une enquête qui va avoir lieu, et le procureur de la République ne manquera pas de nous en tenir informés, de nous dire bah voilà quelles sont les premières conclusions. Et donc on évoquera évidemment ces informations. La justice, vous le savez, a suspendu l'expulsion vers l'Algérie de l'influenceur, ou plutôt du propagandiste de haine Doualem. Je voudrais qu'on écoute la réaction de Marine Le Pen hier chez nos confrères de LCI. Elle avait pris un petit peu ses distances, en tout cas elle ne manifestait pas un enthousiasme débordant à l'égard des méthodes de Donald Trump, sauf dans le domaine, et bien justement, des expulsions, et dans le domaine migratoire. Écoutons-la. Ah ben, je ferai exactement ce qu'a fait Donald Trump avec la Colombie. Exactement. C'est-à-dire que vous ne reprenez pas, vous ne respectez pas le droit international, il n'y a plus aucun transfert d'argent vers l'Algérie, il n'y a plus un seul visa. Il y a évidemment la dénonciation, mais ça de toute façon il faut le faire, nonobstant le comportement d'Algérie de la Convention de 68. Il n'y a aucun visa non plus pour les dirigeants algériens. Il y a effectivement une attention portée aux biens détenus par les dirigeants algériens. Il y a des mesures, ce qu'on appelle des mesures de
rétorsions qui sont tout à fait naturelles. C'est une question de respect de la France, de respect de notre souveraineté, du respect du droit international. Enfin, pourquoi fait-on preuve d'une telle faiblesse avec des pays d'empêcher, en fait, de stopper, on va dire, cette libération de 110 prisonniers palestiniens, dont 32 étaient condamnés à perpétuité. Donc pour l'instant, c'est statu quo. On ne sait pas si ça s'est retardé ou complètement. Sinauna yung ano dito, old elevator ba? May ganito ba siya? So ayan, uwi na tayo. Punta naman tayo kay Raprap. Muulan ata, maambon. So buti wala na yung ambon. Kanina umaambon. Hanggang dito. Hindi ko naman dala yung camera natin. Ano na lang, phone, para may vlog ulit tayo. Pakita ko sa inyo kung ano yung aking trabaho dito. Pang ano ko to umaga, guys. Yung hapon ko doon pa rin sa aking kinaraprap, tsaka kay Matmat. Pero ito, lola ito nila Raprap. So nakakwento ko na yun sa isa kong vlog na para lang makomplete yung aking declare na required 35 hours na sumobra pa, naging 41 hours pa yung declare ko. So hinelp nila ako dyan. Samahan ko lang si Mami na uupo, manonood ng TV, kakain kaming dalawa. So yun, talagang sabi ko nga, thank you Lord. Kumbaga, sa mga Pilipino dito sa France, ako sa napakaswerte. Hindi lang maswerte guys, napakaswerte na nakilala ko sila, na naging part ako ng family nila. Parang ayaw ko pang iwanan si Mami na doon, pero syempre kailangan ko pumunta kay Raprap. Anyway, babalik naman ako bukas. So yun lang, ma-share ko sa inyo yung trabaho. Yun guys, na-share ko naman na sa mga vlog ko dati kung saan ko nakuha itong employer ko, paano ko siya nakilala. Sa apps lang nakilala ko siya. Tapos yun na, 3 years na kami mahigit na magkakasama. So lagi yan nilang sinasabi sa akin na blessing ako sa pamilya nila. Ganon din sila sa akin kasi syempre mag-isa lang tayo dito guys, wala tayong pamilya. Sila talaga yung naging family ko. Yan. Yan. Kumaga, mag-isa man lang ako dito. Wala tayong family. Pero sila talaga naging pamilya ko. Kaya sobrang mahal ko yung si Raprap at si Matmat. Kasi yung lagi din nilang sinasabi sa akin na, yun nga, you are part of the family. Mahal ka namin. Yung kapag may sakit talaga ako, very ano yan sila na check up ako, ganyan. As may sakit ako kahit nandun ako sa bahay, hindi ako pagtrabahuhin. Yung sobrang blessing talaga sila sa akin. Kahit sa paghahanap ng bahay, yun pala guys, naghahanap ako ng maliit na bahay na kaya kong bayaran. So tinutulungan din nila ako. So yun, sobra yung ano nila, pag-help nila sa akin. Kaya syempre suklian ko din naman yun ng kabutihan, ng masipag ako talaga na sinushow ko na I'm not just only work or doing my job, but I show love sa kanila. Pinaparamdam mo lalo dun sa matatanda, diba, at saka sa mga bata. Paramdam mo talaga na mahal mo sila, mahal mo ang mga bata, na hindi ka lang basta nagtatrabaho, hindi lang basta ginagawa mo ang trabaho, kundi concern ka. Kaya mapapamahal talaga ang employer sa'yo. So yun, sasakay naman ako ng bus. Yan. Kung nakita nyo na ito sa aking mga vlog, doon ako sasakay. Sa kabila. Yun lang guys. Yan uli yung aking bus. Yan. Kita nyo na to sa mga vlog ko.
guys. Yun, medyo matagal lang talaga maghintay ng bus. It takes time. Kumbaga parang from sa bahay lang naman, ano lang to, yung mga 35 minutes. Pero yun nga, it consuming time ang maghintay ng bus. Kaya I'll give 1 hour para sa biyahe ko. May metro din kasi doon o may train. Kasi kung magte-train ako, iikot pa ako. Tsaka mas sanay na talaga ako dito. Ayoko nang maligaw. The last time kasi naligaw ako kung saan ako napunta. So yun, may newspaper doon oh. Yan. Parang uulan naman. It's very dito, convenient po. May supermarket doon. May bank. So malapit lang siya. So bukas siguro magma-market ako. Para hindi ko alam ano bibigay ko kay mami na bukas. Hindi talaga siya kakain kapag hindi ako kakain. Luluto talaga siya kami ng pang 2 food ba. May bus ko. May sasakyan. Naglalod pa pala ako ng nabi ko. Nakasakay na ako guys. Medyo may mga pasahero. Lang ako naghintay dun mga 7 minutes. Pero pila yung bus. 7 minutes nakalagay dun sa monitor. Pero nasa 10 minutes ako naghintay. Hanggang pa dito siguro talaga. Kaya bukaan ako dito pagkakas sa church. Kasi center na dito.